Mga kaibigan, mga kasama, mga kapatid at mga magulang, kung hindi ninyo alam, last October 25, merong naganap na grand religious debate sa lugar ng Dumaguete. Ang debate ay sa pagitan ng Iglesia ni Cristo ni kapatid na Felix Manalo, yung nagsimula sa 1914, no, mga kaibigan at mga kapatid, at sa ating grupo o sa CFD o Catholic Faith Defenders. Hindi ako nakapunta sa lugar ng Dumaguete kaya't hindi ko napanood ng live ang debate last October 25. Meron lang nagtitext sa akin at meron akong nakitang parang clips lang, no? Sa cross-examination, pero hindi ko nakita ang buo. Ibig kong sabihin, meron kasing nag-upload, no? Kung hindi ako nagkamali, parang isang Iglesia ni Cristo ang naka-upload sa mga clips na iyon, no? Pero hindi kumpleto, parang yung mga cross-examinations lang at hindi ko alam kung lahat ba yon, no, sa cross-examination. Parang yun, kung hindi ko nakalimutan, parang 7 clips lang yon. Hinintay natin na merong maka-upload ng full video sa naganap na debating yon, no, sa Dumaguete, no, between Catholic Faith Defenders at ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, no. Hintayin natin kung sino sa kanila maka-upload ng full video. Kung nakapunta pa sana ako doon, siguradong magbi-video ako, no? Ng full din, no? Mahilig tayo dyan ng mag-document, especially sa mga ganon na mga show, no? Mga kaibigan at mga kapatid. Sa pagkaalam ko, ang CFD Dumaguete, meron silang video pero hindi pa nila na-upload. I don't know kung ngayon baka na-upload na nila. At saka sa nalaman ko din ang CFD Cebu na nandun din sa Dumaguete nang naganap ang debate, nagbi-video daw sila. So ibig sabihin, 2 kopya ang maging maaasahan natin na mapapanood sa YouTube. So, hintayin natin kung sino sa kanila ang unang maka-upload ng full video sa debating naganap sa lugar ng siyudad ng Dumaguete, no, mga kaibigan at mga kapatid. Sa ating nalaman, 2 paksa ang tinatalakay. 2 paksa ang tinatalakay. Kung hindi ko nagkakamali, ang unang paksa na tinatalakay na affirmative ang CFD, no? Sa paksa na, kung hindi ko man letra por letra ng pagsabi sa inyo dahil wala akong kopya, basta sa pagkaintindi ko lang sa unang paksa, iyong i-prove ng Catholic Faith Defenders na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang tunay na iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo. At ang debater o bali ang affirmative sa paksa ay ang ating isa sa pwede kong tawaging isa sa mga unang mentor ko na
apologist o Catholic faith defender na former Seventh-day Adventist na na-convert sa pagkakatoliko. Wala pong iba, ang ibig kong sabihin si Brother Socrates Fernandez, no? Former Vice Mayor ng Talisay, Cebu, no? Mga kaibigan, mga kapatid. Si Brad Soc, no? O former Mayor Socrates Fernandez ang affirmative, no, sa CFD side, no, sa paksa na papatunayan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ang tunay na iglesia na natayo ng ating Panginoong Kristo. So affirmative si Mayor o Brad Soc Fernandez, ating isa sa ating mga mentor, no, sa Catholic Faith Apologetics o yung pagdepensa, no, sa pananampalatayang Katoliko. At ang sa negative side, siyempre, no, ang Iglesia ni Cristo sa katauhan ni Ministro o Brother Ramil Parba, no? Alam niyo si Ramil Parba, sa pag-aalam ko, isang known debater na ng Iglesia ni Cristo, no? Isang Bisaya. At sa ikalawang paksa, patunayan naman ng Iglesia ni Cristo na yung lumitaw, no, ng 1914, noong 1914, ang tunay na iglesia, no? So affirmative si Ramil Parba, at ang negative naman sa side ng Catholic Faith Defender si Vice Mayor Woodrow Makiling, no? Vice Mayor Woodrow Makiling, isang Catholic Faith Defender, at sa pagkaalam ko, presidente yata, no, ng Catholic Faith Defenders doon sa lugar o syudad ng Dumaguete. Hindi ko pa alam, no? Hindi ako nagkapagtatanong kung bakit ganon, no? Na isa lang ang debater sa dalawang paksa. Pero dalawang debater, no? Sa Catholic side, sa dalawang paksa, tigi-isa, no? Pero sa INC na side, isang debater lang, no? Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Siguro nagkaintindihan, no, sa pag-uusap na ganon. O baka yung isang debater sana ng INC hindi nakapunta, kaya iisa lang, no, ang debater nila. At sa pagkaalam ko, nandun yata si Ministro o Brother Jose Bendilacion, isang magiting na debatista din ng Iglesia ni Cristo, pero hindi siya ang isa sa mga debater. Siguro, correct me if I'm wrong, baka siguro hindi marunong ng Bisaya, no? Si Jose Bendilacion, Tagalog lang. Sa pagkaalam ko, debater din siya, no? Magaling na debater sa Iglesia ni Cristo, especially sa mga debate na English, no? Doon sa Amerika, meron siyang debate na nadaluhan na siya ang debater ng INC, at ang opponent niya ang isang Katoliko na si Jesse Romero. English na debate yon. Saka meron akong nakitang debate sa pagitan sa iglesia nila at Seventh-day Adventist, Tagalog version yata yon. So baka tama ako sa aking inisip na baka hindi marunong magbisaya si Jose Bendilacion, kaya isa lang. Pero hindi ko alam talaga. Isip ko lang yan. Isip ko lang yan. No? Hindi ako nakasisiguro. I don't know ang sa kabuuang agreement nila dahil hindi ako nakapunta at hindi naman ako nakapagtanong sa aking mga kasamahang Catholic Faith Defenders. Pasensya na. Mga kaibigan at mga kapatid, ang ating paksa na hindi pa natin natatapos ang tungkol sa Bahang Katoliko, hindi ko pinagmadalian ang pagtapos sa paksang ito dahil
nasa isip ko kasi na very, very mahalaga o very, very important po ang topiko na ito. Dahil kaya tayo watak-watak ngayon sa ating pananampalataya, ang mga dibisyon po sa pananampalataya. Sa pag-iisip ko kasi, ang dahilan ay yung tungkol sa otoridad. Authority. Dahil dami sa atin ngayon kasi na parang ang isa't isa ay ginawang otoridad. Para bang otoridad lahat ang tao sa pagbabasa at pag-interpret ng Biblia. Ibig sabihin, kung magaling siyang mag-interpret at may sense naman at parang may logic naman siya, gagawin na niya na otoridad na siya sa pagtuturo o pag-interpret ng Biblia. At ang hindi po mabuti nito, dahil yung iba naman na magbabasa at mag-interpret, ganun din, at kung ating ikumpara, hindi magkapareho ang kabuuang interpretasyon. So, ang tanong, sino sa kanila ang dapat nating paniniwalaan? Kaya, importante po ang otoridad. Hindi pa natin tinapos ang paksang ito, no, mga kaibigan at mga kapatid. So, isipin nyo, no, kung bakit very nakapokus po si Veritas sa topikong ito. Kailangan hindi natin kakalimutan yung nakasaad sa ikalawang Pedro 1:20 ba yata yun, kung hindi ko nakalimutan ang bersikulo, na bawal po ang yung tinatawag nating private interpretation. Private interpretation. Dahil kung basahin natin ang Biblia, kailangan po dito ang yung tinatawag nating authoritative interpretation, not private interpretation. Isipin natin mabuti ito. Ano ba ang resulta, hindi magandang resulta sa private interpretation? No? Inulit-ulit ko na. Division, watak-watak sa pananampalataya. Kung ikumpara natin ito sa authoritative interpretation, wala pong ibang maisip natin yung pagkakaisa o unity. Kagaya sa sinabi ko na sa inyo, na kagaya sa ating bansang Pilipinas, kailangan po natin ang authoritative na sistema. Hindi yung kahit na sino lang, di ba? Halimbawa, yung nasabi ko na sa inyo, bakit iisa lang ang ating presidente? At bakit iisa lang ang ating Supreme Court? Di ba? Kung uulitin natin, hindi po maganda kung paramihin natin ang ating mga Supreme Court. At hindi rin maganda na maraming presidente sa isang bansa. Siguro, lahat naman siguro ng mga bansa ngayon sa daigdig, parang ganon ang sistema. Kung hindi man presidente ang tawag nila sa leader, yung prime minister ba or anong tawag? Hari ba? King ba? Or yan, presidente. Pero ganon ang sistema, may iisa lang. Bakit hindi marami? Dahil kapag madami, kung hindi na magkapareho ang pag-iisip, magkakagulo na sa pag-iisip, sino po ang final sa kanila na magsasabi? Alang-alang naman yung isa lang ang paniwalaan at yung isa hindi. Na walang leader, walang kinikilalang supremo sa kanila. Di ba mga kaibigan, mga kapatid? Kapag may isang leader, kikilalanin siya na supremo. So ang kaniyang salita ay ang dapat masunod, di ba? Kagaya for example, bakit sa panahon ng Old Testament o Old Covenant,
bakit pinili ng Diyos si Moises na magsilbing parang leader? No? Parang Diyos pa nga kung basahin natin ang Exodo Kapitulo 7, versikulo 1. Di ba? Mga kaibigan, mga kapatid, parang Diyos pa. No? Teka, no? Magpupos muna ako. At gusto kong basahin ang walang kulang sa talatang yon, ang Exodo Kapitulo 7, versikulo 1. Ito na, no? Exodo Kapitulo 7, versikulo 1. Babasahin ko. Sinabi ni Yahweh kay Moises, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Paraon. At ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Ating uulitin with emphasis. Sinabi ni Yahweh kay Moises, o sa ibang salin, sinabi ng Diyos kay Moises, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Paraon. Alam naman nating hindi Diyos sa sa nature. Si Moises, no, hindi Diyos sa nature. Ano bang Tagalog sa nature? Nakalimutan ko. Hindi naman kasarian, no? Dahil gender yun, siguro. Nakalimutan ko. Parang nasa isip ko na noon, pero biglang nawala sa memory ko. Hintayin natin kung maalala ko. Siguro, hindi ko na lang sa ngayon dahil matagalan pa tayo siguro. So, basta nature. Alam naman niyo siguro anong ibig sabihin sa salitang English na yan, nature. Pag sinabing nature, talagang hindi ibig sabihin ng Diyos na si Moises ay Diyos sa nature. Dahil ang Diyos naman ang nagsabi na iisa lang siya. Hindi po marami ang Diyos. So, natitiyak po natin na hindi po ibig sabihin ng Diyos na Diyos si Moises sa nature. Pero bakit sinabi niya dito kay Moises? Moises, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Paraon. Ang daling maunawaan ito, parang. Ibig sabihin, hindi talaga Diyos sa nature. Pero, sinalita ito ng Diyos para gawing leader o supremo si Moises sa kanilang panahon, no, ng mga Israelitas. No? Gawin siyang parang Diyos. Ibig sabihin, ginawa siyang supremo o baga prime minister. Diba, mga kaibigan, mga kapatid? Dapat hindi tayo dahil meron kasing mga kapatid nating parang ayaw nilang isali daw natin yung salitang prime minister, no? O supremo sa pagkaministro. Prime minister, ibig sabihin prime minister, chief minister, di ba? At kung ating intindihin yan, ang katumbas niyan sa halimbawa sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, yung tinatawag nilang executive minister, di ba? Dahil meron silang mga ministro, pero merong executive. Ibig sabihin may chief. Di ba? Ganon ang ibig sabihin sa salitang prime minister. So, kung halimbawa, may isang Iglesia ni Cristo ang tututol sa termino o salitang ito, ito ang ating ipagsasabi sa kanila. Pero wala naman akong nakita o hindi naman siguro... Wala naman sigurong Iglesia ni Cristo na tutol na gagamitin natin ang salitang ito. Pero kung tutol sila, ito ang ating isasagot sa kanila. Di ba may executive minister sila? Ibig sabihin, chief ng mga ministro nila. Yan ang katumbas
sinabi nating Prime Minister. Prime meaning pinakauna. Chief Minister. O parang ganito ang katungkulan ni Moises dito kung ating intindihin. No? Dahil ano sabi? Gagawin kitang parang Diyos. Ibig sabihin, leader siya. Chief siya sa mga Israelitas noon. Pero matindi ang salita ang ginamit. Hindi minister, hindi chief minister pa ang sinabi ng Diyos. Diyos pa, di ba? Parang Diyos. Kung ating intindihin, gano'n naman ang katungkulan mo dahil ang katungkulan mo ay hindi galing sa demonyo, kundi galing sa Diyos. So, Diyos ang katungkulan mo. O baga, holy or santo. Diba? Ang daling unawain ito kung gusto tayong umunawa. Pero kung ipaiiral natin ang katigasan ng isip at damdamin natin, talagang hindi natin matatanggap ang eksplanasyon o paliwanag na ito. So tanong, bakit ganun? Si Moises iginawang parang Diyos ng Diyos sa harap ng Paraon. Dahil kung ating basahin ng Biblia, talagang leader naman si Moises. Kung ating basahin nga ang buong istorya sa buhay ni Moises, meron pang parang naiinggit sa katungkulan niya. Diba? Merong nagsasabi, nakalimutan ko lang kung anong talata iyon na parang naiinggit sila sa posisyon sa katungkulan ni Moises. Parang merong sinabi sila na, bakit si Moises lang? No? Bakit pareho naman tayong tao? Tao naman si Moises, tao rin tayo. Bakit siya lang ang chief? Siya lang ang sinabi ng Diyos parang Diyos sa harapan ng Paraon. Ibig sabihin, talagang ganun ang pamamahala ng Diyos na kahit siya ang pinakalabaw o pinakapuno sa lahat dahil Diyos siya. Pero talagang pipili siya ng isang supremo na makita dito sa lupa. Ganun ang pamamahala niya. Dahil kung ang ating sistema ng ating bansa, ganon, kailangang may leader, parang may pagkakaisa o simbolo sa pagkakaisa. Ang Diyos pa ang hindi makaisip ng ganon? Diba? Logic lang ba, mga kaibigan at mga kapatid? Kaya nga, ako'y nalulungkot dahil parang naging inconsistent ang mga kapatid nating mga ministro ng Iglesia ni Cristo halimbawa dahil tutol sila sa katungkulan ng Prime Minister natin, yung Papa natin, Santo Papa natin. Na kung ating isipin, sila naman, meron naman silang ganyan, no? 'Di ba ang katumbas sa katungkulan ng Santo Papa natin ay yung katungkulan ng executive minister nila. Ano ba ibig sabihin ng executive minister? 'Di ba puno ng mga ministro nila. Ganoon naman ang ating Santo Papa, 'di ba? Puno ng ating mga ministro o mga kaparian nating mga Katoliko. May puno tayo, may puno rin sila. O bakit tutol sila sa puno o Santo Papa na posisyon? Na ganun man ang ibig sabihin. Prime Minister, ulo. At saka, alam naman natin na iyon ang dahilan kung bakit may executive minister sila. Para may simbolo sa pagkakaisa. Pero ang hindi lang natin mauunawaan, bakit tutol sila kung kita ang magpahayag ng ganyan. Na may leader o may supremo ang isang iglesia o isang organisasyon. Siguro, ang maisip natin agad, yung meron kasing talata ng Biblia, yung sa Mateo 23:9. Halimbawa na may sinabi ang Panginoong Hesukristo na huwag kayong tatawag ng Ama ng sino man dito sa lupa. Huwag kayong tatawag ng Ama. So, kaya siguro naisip nila na mali ang pagtawag ng Ama sa isang pare.
dahil bawal ang pagtawag ng Ama. Pero kung ating intindihin ang talata na yon, maintindihan natin ang talatang yon kung basahin natin ang kabuuan ng chapter 23 sa Mateo. Dahil ang Catholic interpretation po yata yan ng talatang yan, hindi po yan literal. Hindi yan literal. Diba sa siyensya sa pag-intindi ng mga nakasulat sa Biblia, isa sa yung tinatawag nating pamamaraan ng pag-intindi, yung tinatawag nating in context. At saka yung in context o kung ano ang ibig sabihin, hindi po lahat literal, di ba? May mga talata ng Biblia na hindi natin i-interpret ng literal. Halimbawa, nakalimutan ko lang ang talata. Yung sinabi ng Panginoon na kung magkakasala ang kanang kamay mo, halimbawa, anong sinabi? Putulin mo. Putulin mo yung nagkasala na ginamit mo yung kanang kamay mo. Pero sa interpretation ay hindi kailangan putulin ang kamay. Ibig lang sabihin na huwag kang magnakaw dahil ang masama ang pagnanakaw. Nakalimutan, meron pang mga talata. Halimbawa, yung mga Protestante nagkakaisa na yung sinabi ng Panginoong Hesukristo na yung tinapay na hawak niya, sabi ng Panginoon, ito ang katawan ko. Yung sa Lord's Supper ba, at saka yung tinatawag natin ngayon sa misa. Diba sa misa natin, nahahati sa dalawa, yung liturgy of the word at liturgy of the Eucharist. Ang interpretation nating Katoliko sa sinabi ni Kristo, literal. Pero ang mga Protestante naman, at kasama na ang mga kapatid nating mga ministro ng Iglesia, sabi nila, hindi yun literal, but simbolika lang o simbolo lang. Pero sa ating mga Katoliko, dahil sa tradition at saka yung sa mga interpretation ng unang mga church fathers natin, literal ang intindi nila dahil yon ang sinabi ng Panginoon. So, ganun ang pag-interpret natin, literal. No? Yung transubstantiation na kahit na ang makita natin parang ganun, parang paan lang o ostia lang, pero because of the power of God, by the power of God, talagang kikilalanin natin na talagang sa consecration ng isang priest, talagang katawan na ng ating Panginoong Hesukristo. So, maging literal na dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Pero yung mga Protestante, kasama na ang mga Iglesia ni Cristo na mga ministro, pati na ang mga miyembro nila dahil naniniwala kasi sila, simbolo lang daw ito. Na wala namang mababasa sa Biblia na nagsabi si Kristo at mga apostol na simbolo lang. Di ba? Pero sabi nila, hindi yun literal. Di ba? Sabi nila. So, sila naniniwala din sila na merong ganon sa Biblia na wag nating i-interpret ng literal. Pero sa Katoliko lang, sa issue na yan, literal lang Katoliko dahil yan ang interpretation ng Church Fathers. Yung Church Fathers natin na yung ilan sa kanila direct disciple ng mga apostol. So, kung naniniwala sila diyan na hindi lahat nakasulat sa Biblia iintindihin ng literal, iyang sinabi naman ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 23:9 na huwag kayong tatawag ng Ama, try to think, pag-isipan yung mabuti kung literal ba ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo diyan. Try to think, dahil kapag literal, parang ginawa nating book of contradictions ang Biblia. Bakit book of contradictions? Dahil meron namang mga talata ng Biblia na talagang kilalaning Ama ang mga ministro o mga evangelist o yung mga ginawang mensahero sa gospel o sa magandang balita. Halimbawa, yung sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15, anong sabi ng Apostol Pablo? Apostol Pablo, sabi niya, ako ay naging ama ninyo sa magandang balita. Di ba? At saka si Abraham tinawag ng
ama ng pananampalataya. Di ba, mga kaibigan, mga kapatid, sa Romans ba yata yun, no? Hindi lang natin italakayin natin ito ng mahaba dahil atin lang ginawa itong parang ni-remind lang natin ang ating mga sarili sa ganitong mga punto ba kung ang pag-iisipan yung pagtawag ng Ama sa ating mga kaparian dahil tutol sila diyan. Kung tutuusin, kung iliteral natin yan, hindi naman ang pagkaama lang ang ipinagbabawal ng Panginoong Jesucristo dyan, no? Kung literally natin pag-interpret. Kasama na doon yung pagtawag ng teacher. Di ba? Babasahin niyo ang mga talata ng 23 ng Mateo. Siguro ating babasahin, no? Hindi tayo magmamadali. Okay, mga kaibigan, mga kapatid, babasahin natin. Kung ang ating mga kapatid na hindi mga Katoliko, didiretso sila agad sa versikulo 9 ng kapitulo 23 ng Mateo. Parang gusto lang nilang kunin ang 9 at hindi yung nakataas na bersikulo. Dahil kung basahin natin, parang parang mahirapan siguro sila sa pagtuturo kung isama itong versikulo 8. 7 ba o yung 10? Aking babasahin ito, parang hindi kayo ma-INC o yung, ano ba yung ibang meaning sa INC? Incomplete. Ma-incomplete ba yata yung intindi ninyo o yung pagkakristyano ninyo? Ma-incomplete kung hindi ninyo ito malaman. Kaya gusto kong babasahin. Dahil yung daming mga hindi Katoliko, didiretso sila sa 9. Na yung nagsabi lang ang Panginoon na huwag kayong tatawag ng Ama dito sa lupa. Pero hindi naman yan lang ang sinabi ng Panginoon, no? Walang iba kasing maisip natin. Dahil gusto nilang tirahin ang pagtawag nating Ama sa ating mga kaparian. Di ba? Wala na tayong maisip na iba pang dahilan maliban sa dahilan na yon. Dahil tayo mga Katoliko, tatawag tayo sa ating pastor o ministro, no? Ating mga kaparian na father, talagang gusto nilang diretsuhin ang versikulo 9 dahil letra por letra, sinabi ng Panginoon, huwag kayong tatawag ng Ama dito sa lupa. Sa sinabi ko na sa inyo, hindi ito literal. Kailangang alamin natin ito, no? Kailangang malaman natin na hindi ito literal. Ano bang patunay natin? Intayin ninyo. Aabot tayo dyan. Granting sa muna kung literal, no? Granting sa muna kung literal ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo. Ating alalahanin kung nagbasa tayo ng Biblia na hindi lang ang pagkaama, ang pagtawag ng Ama, ang ipinagbabawal ng Panginoon dito sa Kapitulo 23 ng Mateo. Kaya, babasahin natin ang natataas na bersikulo. Shall we say, ating umpisahan sa bersikulo 6, no? Hanggang bersikulo 9 ba at 10 ba? Ito ang ating mababasa, no? Mateo 23, simulan natin sa bersikulo 6. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Ang tinutukoy po dito yung mga Pariseo at mga skriba, no? Na hindi mga huwaran na mga authority sa kanilang panahon. Kung sa ating panahon, meron tayong, for example, mga leader ng simbahan na hindi huwaran o hindi sila mabuti, no? Dahil yun naman ang nasa history. Ang mga lideres natin sa simbahan o mga kaparian natin ay talagang nahahati sa dalawa, di ba? Merong faithful, meron ding hindi, di ba? Dito, ang paksa ng Panginoon dito ay yung mga ugali ng mga otoridad noon. No?
mga Pariseo at mga Skriba. At alam natin na marunong sila ng Scripture, no? Dahil nag-aaral sila ng Scripture. Pero may komentaryo ang Panginoon sa kanila. At isa sa, siguro atin lang basahin ng ang bersikulo, no? Simulan na lang natin sa bersikulo 1. Okay, ating babasahin na. From verse 1, no? Bersikulo 1 ng Mateo 23. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan, ito na mga Skriba, di ba? Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinangangaral. So, hindi ko pa ituloy ang pagpabasa nito. Pwede din itong mga talatang ito, pwede din nating magamit ito sa ating pagpapaliwanag sa mga kapatid natin na nagtatanong sa atin, bakit daw tayong mga Katoliko ay magpasya tayong kailangang maging faithful tayo sa ating simbahan, kahit na meron tayong mga leader sa simbahan na I think siguro sa isip natin hindi mga example, no? Halimbawa, meron tayong mga kaparian na hindi nagpa-practice o hindi nila tinutupad ang kanilang katungkulan, no? Sa pagkapare. Sa ibang salita, hindi sila example, hindi sila huwaran sa kanilang pagkapare. No? Hindi ko sinabi dito na lahat sila. Halimbawa lang ito. Pero we admit na meron talagang mga kaparian natin na hindi huwaran. Ibig sabihin, hindi sila example. No? Pero hindi lahat. Pero kailangan nating tanggapin at kailangan nating hindi ilahat naman sila. Dahil hindi naman makatarungan kung ilahat natin sila. Dahil dami naman nating nalaman ng mga kaparian natin na mabubuti, no? So, isipin lang ninyo na sa kaharian ng Panginoon dito sa lupa sa ngayon, yung linarawan niya sa Mateo 13, no? Mateo 13, versikulo 24 hanggang 30, na sa kaharian niya dito sa lupa, yung iglesia o simbahan niya ay nakahati sa dalawa ang mga kaanib. Yung may naging damo at meron namang trigo. Ibig sabihin, may mabubuti at may hindi mabubuti. Ganon. Isipin na lang natin na ganon. So, ang sinabi ng Panginoong Jesucristo dito ay tungkol ito sa unang mga otoridad, yung mga Skriba, no? Yung tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, no? Mga kaibigan at mga kapatid. Ano ang sinabi ng Panginoon dito? Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinangangaral. Otoridad ito sa kanilang panahon, yung Jewish religion, di ba? Ang ibig sabihin ng Panginoon dito na dahil otoridad sila, ito pa rin ang kanilang katungkulan. Ibig sabihin yung mga turo nila tungkol sa kautusan noon, ito pa rin. Pero hindi lang gagayahin ang kanilang mga ginagawa dahil hindi nila ginagawa ang mga tinuturo nila.
Bakit nagsisentro o nagpo-focus po tayo dito? Dahil pwede itong magamit natin sa ating mga otoridad ngayon sa New Covenant Kingdom ng Panginoon, yung iglesia. Halimbawa, kung meron tayong mga kaparian na hindi nila tinutupad ang kanilang katungkulan bilang pare, ganon din ang ating pananaw. Na respetuhin natin ang katungkulan nila, ibig sabihin, yung religion, yung mga magandang turo ng religion natin na sila ang namamahala, tutuparin natin ang ating religion, pero wag lang nating gayahin yung mga ginagawa nila na salungat sa itinuro ng religion. Sino ang nagturo? Sila din, di ba? Dahil iba yung religion, iba ang turo at saka yung gawa. Maring maganda ang turo sa ating religion, pero hindi lang sinusunod natin, no? Pero hindi lang tayo dapat magsisentro sa mga kaparian. Meron ding tayo, ang dami sa atin. Pero kung maghalimbawa lang tayo, gawin nating halimbawa ang mga kaparian, pwede nating i-admit dahil totoo naman na meron talagang mga kaparian natin na hindi nila tinutupad. Kung meron man silang tinutupad, yung halimbawa yung pagmimisa, pero yung ibang mga bagay, hindi siguro nila tupad. Halimbawa, yung pagiging humble, no? Baka meron sa kanila na hindi humble, di ba? No, ito ang ibig natin sabihin. Kaya tayong mga Kristiyano, Katoliko, huwag nating gawing basihan ang ginawa ng pare sa ating desisyon na iwanan natin ang ating religion ng dahil lang dyan. Dahil di naman sinabi ng Panginoon dito na iwanan natin ang ating religion dahil mayroong mga kaparian natin na hindi tumutupad sa kanilang mga katungkulan. Hindi naman tinuro ng Panginoon yan. Yung merong naghudas nga sa 12 apostles, hindi naman sinabi ng Panginoon na iwanan natin ang grupong ito dahil merong naghudas. At saka si Pedro nagkakamali sa personal niyang pag-iisip ng ano ba yung hindi ko na sabihin kung ano yung nagawang mali ni Pedro, di ba? Pero kahit na nagkamali si Pedro, binigyan siya ng katungkulan as a prime minister, di ba? Hintayin nyo kung ipagpatuloy na natin yung pagka-santo papa ni Pedro. Okay, ito, no? Hindi nagsabi ang Panginoon na kung may mga suwail na kasamahan ng iglesia, mapari man o hindi natin gawing batayan ito na kaya natin iwanan ng dahil sa mga ito. Hindi nagtuturo ang Panginoon ng ganon, na kailangang iwanan natin ang samahan o ang iglesia ng dahil sa mga masasama na nasa loob. Hindi po nagtuturo ng ganon ang ating Panginoong Jesucristo. Kung babasahin natin ang aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 18 at 19, diba anong sabi ni Juan? Yung mga humihiwalay sa iisang samahan nila, samahan ng Panginoon, o iisang samahan nila noon, anong sinabi ni Juan? Yung mga umiiwan, yung mga humihiwalay, anong sabi ni St. John? Ay hindi sila tunay na kasamahan. Dahil ang tunay na kasamahan daw ay yung mananatili. Mananatili. Katulad sa Sacrament of Marriage. Di ba bawal ang divorce? Kahit na may mga problema sa loob ng mag-asawa, hindi po tinuro kailanman ng ating Panginoon Jesucristo na ang solusyon ay yung divorce. Di ba? Hindi po ganon. Ganon din sa simbahan. Di ba? Alam naman natin maraming mga problema sa loob ng simbahan. Dahil hindi naman perpekto ang ating mga kaparian. Diba? Alam naman natin yon, pero hindi po tinuro ng Panginoong Jesucristo na gawin nating batayan yan.
na kaya natin iwanan ito. Hindi po maganda, no? Anong nangyari ngayon na marami sa atin na yan ang ating ginawang solusyon? Maraming humihiwalay. Nagkakaisa ba tayo? Meron bang magandang resulta ang ginawa natin? Siguro, happy tayo dahil jolly tayo. Meron tayong fellowship. No? Kantahan tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi natin ginawang problema ang hindi pagkakaisa, di ba? Yung watak-watak sa pananampalataya, hindi natin ginawang problema yon. Pero kung ating unawain ang mga sinasabi ng Panginoon, problema yon. Hindi siya natutuwa sa ginawa nating watak-watak sa pananampalataya. Ano bang katunayan dyan? Yung sinabi ng Panginoon, halimbawa, yung sa John chapter 17, verse 11, 21 at 22. Anong sabi ng Panginoon? Ama, magkakaisa sana sila katulad sa ating pagkakaisa. Di ba? Parang wala lang natin ang mga sinasabi ng Panginoon natin sa mga talatang yon, mga kaibigan, mga kapatid. No? Saint John, no? John chapter 17. Basahin nyo. Kung pwede, ang buo. At saka yung sinabi ko na sa inyo, unang Juan 2:18 at 19, malinaw. Malinaw po, no, mga kaibigan at mga kapatid, na hindi po natutuwa ang mga apostol sa yung tinatawag nating divisions, yung sa Bisaya pa panagbahin-bahin o watak-watak sa pananampalataya. Anong sabi ni Saint Paul sa aklat niya na nasulat sa Epeso, yung sulat niya sa mga taga-Epeso, no? Chapter 4, verse 4 at 5. Isang binyag o bautismo, isang faith o pananampalataya. Di ba? Isang pananampalataya, isang kawan o isang katawan. Ibig sabihin, ang iglesia. Isang iglesia. Hindi po marami. O, di ba? Natutuwa tayo, masaya po tayo dahil meron tayong praise the Lord, hallelujah, mga fellowship. Pero hindi natin ginawang problema yung watak-watak sa sekta, pananampalataya. Alalahanin natin yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, halimbawa naman sa John chapter 10 verse 16, na ang isang samahan ng Panginoon gusto niya na yung hindi pa o wala pa dito sa isang samahan niya ay turuan para magpasya silang sasali sa isang samahan na ito. Parang i-gather ng Panginoon ang lahat na makasama, no, sa iisang samahan o iglesia niya. Pero hindi natin binigyan ng malaking pansin, no, ang kagustuhan ng Panginoon. Yan, mga kaibigan, mga kapatid. Ang nasa isip ko tuloy ganito. Parang pipiliin lang natin kung ano ang nasa gospel. Yung gusto lang natin sa gospel ang ituturo natin. At yung hindi natin gusto, hindi natin ituturo. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Saint Augustine. Ano bang sabi ni Saint Augustine? Hindi ako magsasawa sa kaulit-ulit sa pagkukot sa sinabi ni Saint Augustine. Dahil very relevant po ito. Sana matauhan po tayo sa sinabi ni Saint Augustine. Ano ba 'yon, no? Ano ba 'yon, Veritas? Yung sinabi ni Saint Augustine. Yung sinabi ni Saint Augustine na ang isang tao daw o ang isang Kristiyano daw na sabi niya naniniwala siya sa gospel pero pinipili lang niya ang kaniyang susundin. Yung gusto niya, sinusunod niya, no, sa gospel. Pero hindi niya gusto, hindi niya o ayaw niyang susundin. Ano ang komentaryo ni St. Augustine sa ganon na tao? Sabi niya, ang tao na yon ay hindi totoong naniniwala sa gospel. Ang pinaniniwalaan niya, hindi ang gospel kundi ang kanyang sarili. Ang kanyang sarili ang pinaniniwalaan niya. Bakit? Dahil ang gospel demands all. Basahin niyo ang Mateo 28:19 hanggang 20.
Anong sabi ng Panginoon? Lahat na turo niya sa gospel, susundin. Hindi yung pipiliin lang natin. So, kung ano ang turo talaga sa Kristyanismo, lahat na turo sa Kristyanismo, tutuparin natin, hindi yung piliin lang natin. Dahil kung pipiliin natin, ang pinaniniwalaan natin ay ang ating sarili, ang ating gusto, hindi ang gospel. Dahil ang gospel, nagdemand po sa atin na lahat susundin, di ba? O, ang isang turo ng Kristyanismo ay yung pagkakaisa sa tunay na samahan. Pero bakit iniiwan natin ang tunay na samahan at nagtayo tayo ng sarili nating mga samahan? At ginagamit pa natin ang Biblia, ginamit pa natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Halimbawa, yung pasensya na. Hindi ko sana gustong sabihin ito, pero katotohanan, dapat malaman nyo ito kung hindi niyo alam. Yung mga kapatid nating mga ministro ng iglesia, bakit kanilang ginamit ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo bilang name tag sa samahan nila sa religion na natatag ni kapatid na Felix Manalo? Na kung tutuusin, kailan ba natatag ng Panginoong Jesucristo ang tunay na samahan niya? Yung tunay na Iglesia ni Cristo, by the way ng mga kapatid at mga magulang, hindi po tayo tutol sa ipinangaral ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo na ang Iglesia ni Cristo ng Biblia ay talagang tunay na iglesia. Hindi po tayo tutol sa Iglesia ni Cristo na nasa Biblia. Pero ito ang punto natin. Hindi lahat na gumamit sa name tag na yan o katawagan na Iglesia ni Cristo ay totoo. Dahil ang dali lang sa paggamit sa pangalan ng Panginoon. Kahit na ako, pwedeng magtatag ako ng sarili kong samahan at gamitin ko ang pangalang Iglesia ni Cristo. Pero anong mangyari? Hindi po tunay na Iglesia ni Cristo ang samahan ko. Bakit hindi tunay? Dahil kaisa lang po natatag ng Panginoong Jesucristo at natatag niya ito noong unang siglo pa, 33 AD. Ang Iglesia ni Cristo ni kapatid na Felix nagsisimula 1914. Ngayon, masasabi ba nating tunay na Iglesia ni Cristo ang natatag o nasimula noong 1914? Malinaw na pandaraya yun, di ba mga kaibigan at mga kapatid? Kung magsasabi sila ng totoo, dapat ang ipangalan nila sa samahan nila, hindi po Iglesia ni Cristo. Dahil hindi po si Kristo ang nagtatag sa samahan nila. Sino po ang nagtatag sa samahan nila? Si kapatid na Felix. So, ang totoong itawag sana nila, pangalan ni kapatid na Felix. Iglesia ni kapatid na Felix Manalo, hindi po Iglesia ni Kristo. Bakit hindi nila sasabihin ng totoo? Dahil walang maniwala sa kanila kung magsasabi sila ng totoo. Di ba? Katulad niyan, no? Ang katulad niyan, halimbawa niyan, yung sa pera, for example. Yung piki na pera, hindi yan magsasabi ng totoo. Di ba? Markahan niya na, huwag kayong maniwala dito dahil piki ito. Hindi ito. Kailangan hindi nila isabi ang totoo. Kailangan gusto nilang parang magmukhang totoo. Piki kasi. Ganun di ba ang piki? Ang peke ay parang totoo dahil ang itsura ay parang tama, di ba? Ang name tag parang tama, di ba? Yung for example, yung peke na 500 peso bill, may markang 500 peso bill din. At saka ang color ay parang totoo. Pero kung kikilatisin natin kung ano ang mga marks o ano ang mga patunay sa totoong kwarta o pera, malalaman natin, especially kung alam natin ang mga yung mga patunay, yung mga marka o yung sa Tagalog yun, yung mga marks ba ng mga kaibigan, mga kapatid, kumbaga sa Bisaya pa mga timaan,
Di ba ang isa sa patunay natin na ang iglesia ay totoo kung nagsisimula ito noong unang siglo 33 AD at si Kristo ang nagsimula nito. Mga kaibigan at mga kapatid. At saka daming mga bersikulo dito sa Biblia na nagbigay ang mga apostol ng babala sa atin. Nagbigay ng babala sa atin na huwag tayong maniwala agad sa mga taong gustong mangangaral sa atin ng magandang balita. Merong binabala dito ng mga false teachers. At saka ang hirap dito dahil yung mga tunay na teachers, tunay na nanampalataya, tunay na samahan, tunay na nangangaral, baligtarin nila. Gagawin nila mga false. Yung parang yung totoo, gagawin nilang hindi totoo. At yung totoo naman, yung hindi totoo naman, gagawin nilang totoo. Diba? Diba? Tayong Iglesia Katolika, diba? Tayo ang original na natayo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero anong sabi nila? Huwag kayong maniwala, hindi po totoo yan. Ang nagsimula sa Iglesia Katolika hindi si Kristo, kundi si Obispo Ignacio noong 110 AD dahil siya ang unang gumamit sa katawagang Katoliko. Di ba? Babaligtarin nila. Huwag kayong maniwala agad. Tutok tayo sa Isaiah 5:20 na may mga tao sa huling mga araw na yung tama gagawin nilang mali at saka yung mali gagawin nilang tama. Mga kaibigan, mga kapatid, ang linaw naman yung ginawa ni Obispo Ignacio ang pagtawag lang na Katolika pero hindi siya ang nagsimula sa Iglesia Katolika. Isa lang siyang obispo. Yung Iglesia ni Kristo na itinatag ng Panginoong Jesucristo, tinawag niya Katoliko. Ibig sabihin, sa logic po, iisa lang ang tunay na Iglesia ni Kristo at Katolika. Katulad niyan sa halimbawa na paulit-ulit kong naibigay na sa inyo na si Simon, tinawag ng Panginoon na Pedro. Hindi po magkaiba at dalawang tao si Simon at Pedro. Iisa lang kahit na nakilala si Simon at Pedro sa dalawang katawagan na yan. Diba mga kaibigan, mga kapatid, si Saul at Pablo. Nakikilala si Pablo sa dalawa na katawagan na yun, Saul at Pablo. Pero hindi po dalawang tao si Saul at Pablo. Iisa lang dahil ang pinangalanan ng Pablo, iyon lang, si Saul. Ako paulit-ulit kong gagawing halimbawa ang aking sarili. Ang pangalan ko ay Silbert. Tinawag din akong Bobby, tinawag din akong Veritas. Ngayon, tatlong magkaibang katawagan yun, pero hindi ako tatlong tao, iisa lang ako. Di ba mga kaibigan, mga kapatid, ang Iglesia ni Kristo, natatag ng ating Panginoon si Kristo, tinawag ni Obispo Ignacio na Katoliko, therefore, iisa lang ang Iglesia ni Kristo at Iglesia Katolika. Hindi po dalawa. So bakit mag-Iglesia ni Kristo pa tayong mga Katoliko na itong Iglesia Katolika natin, ito naman ang tunay na iisang Iglesia ni Kristo na tinawag lang sa ibang katawagan. Di ba alam nyo na ang tunay na iglesia, hindi po isa lang ang katawagan. Kung even basahin natin ang Biblia, tinawag itong iglesia sa Diyos, no? Ng San Pablo. Iglesia ng mga banal, unang Korinto 14:33, iglesia sa mga hintil dahil merong mga hintil na naging kaanib. Ang dami pong katawagan sa iglesyang tunay, pero iisa lang ito. Kahit padamihin pa natin ang katawagan nito, iisa lang ito dahil si Kristo ang founder po nito.
Mga kaibigan, mga kapatid, wala na po tayong oras. Pasensya, hindi ko natapos ang pagbasa sa Mateo 23. Ating itutuloy ito kung papayag pa rin ng Diyos na magpatuloy ang ating palatuntunan sa susunod na linggo. Okay, pasensya na sa lahat. Hindi ako marunong mag-budget ng time. Okay, hanggang sa susunod na linggo, itong kapatid ninyo si Veritas sa palantunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko kasama ang aking mga kaibigan sa technical side, Danny Lu Datax Ilumba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.